morning mga amigo, Green Tip. Karong muntaga atong i-share ang usa ka method, no? Yung isang methods ng pagpa-germinate ng ating mga seeds, no? So ang gamitin natin ngayon ay ito pong seeds ng ito po, no? Ampalaya. So kasi naka-undik po tayo na magtanim na, no? So ito po. Pakita ko po sa inyo yung randal methods ng germination ng ampalaya. So ito po, mayroon na po itong nailagay, no? So ito po yung ginamit natin. Ito po yung tela na kuto na binasa natin, no? So ito is prior nito, binuksan po natin ito para lagyan natin ito ng tubig, no? So binuksan natin ito hapon para lagyan ng tubig. Babad natin for almost 24 hours, no? 24 hours na babad. Purpose noon para higupin yung butil ay maghihigop siya ng tubig, no? And then kung mapapansin natin ay parang lalaki po yung mag-expand po yung buto ng ating ampalaya. So ngayon, so after makalipas ng almost 24 hours, so tinanggal natin yung tubig sa loob. So nung naiwan ito is mga buto na lang. So ngayon, ang next step is ito ganito. Tatanggalin natin yung mga buto, no? Tatanggalin natin yung mga buto sa ating ampalaya. Ito specifically ampalaya ito, no? And then meron tayong tila nito, mga scrap lang na tila, no? Binasa natin, no? So ito, meron na ito. So binasa natin, dalawa lang. So pwede rin isa, kahit anong size, depende sa dami ng lalagay natin. So ito. So ito na yung buto, no? Basa na siya. Kung mapansin nyo, yung butil ay medyo kumapal, no? Kumapal siya. Dahil humihigo po siya ng tubig. Ito po, babad na ilagay lang natin dito. Yan. Ito, ang laman nito, isang lata is nasa 500 seeds, no? More or less 500 seeds, exceeding 500. So may mga pakapin ito, kung sa Bisaya pa, no? May mga pakapin ito. So, hindi po tayo binabayaran ng East Seeds, no? Pero ito po yung ginagamit natin, yung Galaxy Max F1. Okay. Ito, ayan. So, shout out dyan sa mga taga-Swiss saka gumagamit, no? Ito po, hindi pa tayo binabayaran. Ito po yung talagang binili natin, no? So, ganyan lang po, sadali, oh. So, ito po ay more or less 500 ito. Existing sobra 500 din ito. Binibilang ko ito. May mga padagdag ng mga more or less, mga less than 10 seeds, no? So, sana naman next year, pag nag-produce yung Swiss, dagat nila na ng 50. Ayan, ha? Ayan na po, ha? So, bago po natin lagyan ito ng tubig, tatanggalin po natin yung preservatives niya, ha? Huwag natin ihalo doon sa ibaba natin, kasama yung preservatives. Kasi yung preservatives, ibang klase po ng, substance yun. Masisira po yung ating, hindi natin alam, yung chemical reaction niya, pagka nabasa sa tubig, magkakaroon po ng damage doon sa ating seeds, no, na binabad. Hindi po natin alam, hindi po konsiderado, pero mas mabuti yung tatanggalin natin para sa ganun ay safety, walang doubt. Okay, so ito, no, ilagay natin. So ito lang, no. So before, shout out sa ating mga viewers dyan, bagong viewers, paki-like, subscribe sa ating YouTube channel, Green Tea Farm Inputs, and then sa ating mga subscribers, no, na patuloy na tumatangkilik sa ating mga videos, no, paki-share lang, no, ating mga amigo dyan, no, all over Luzon, Visayas at Mindanao, and then sa abroad. So paki-share lang sa ating videos para naman kahit paano makapagbigay tayo ng kunting mga ideya, DIY na ito. Ideya kung saan magamit sa ating mga kapwa magsasaka, magbubukid. Okay. So, back sa ating topic, ito. Ito na. So, mapansin nyo, basa ito. Oh, literaling basang-basa ito. Ito, ganyan lang. Oh. So, ipantay natin ganyan. Pantay natin siya. Equal yung distribution niya. Yung kapal. Ayan. Dapat lahat ng seeds nakalapat sa tila, no? Tila. Ayan. So, ayan, no? So, okay na yan. So, ready na yan. Tatakluban ito. Takluban itong basa rin na tila, no? And then, ang purpose nito, mga kaibigan, bakit ganito ang style ko dito sa aking farm? Hindi naman
lineage at kaalaman no, na nagpo-produce din tayo ng tons of kilos ng ampalaya, no? So nagpo-produce tayo, producer tayo ng ng ampalaya at saka talong, no? So ang purpose po nito mga kaibigan, in my own opinion, sa akin lang paniniwala, ito po ay pagka nagpumutok, nag-germinate po dito, lalabas po dito sa dulo niya yung puti, which is yun po yung pinaka first vital root niya, no? Root. And then pagka humaba na yan, silabasan na yung root hair niya. So yung malabas sa puti dito, ang yun po yung pinakaunang ugat. Kaya kakaroon tayo ng ganitong ideya para naman ay sigurado tayo na yung buto na natin, ilalagay natin sa seedling tree ay talagang buhay. So pagkatapos ito, pag lumabas na itong puti dito, mayroon na po tayo nakaprepare na seedling trays. Saka po natin ibabaon yan sa seedling trays. Provided na tusukin natin yung seedling trays, no? Na may sowing media na, butasan natin. Pamagitan ng mga ballpen, ganyan. Tapos ibaon natin ito. Tapos, kahit nakausli lang ng konti, no? Ganyan, ibaon natin. So, sigurado na po na tayo sa ating pagbaon ay mayroon na pong ugat yun. So, ingatan lang po natin na huwag mabali yon. Kasi pag nabali yon, palpak na po yung seeds na yon. Wala na. Kasi, yun yung pinaka-vital niya. Kung tumubo man siya, matagal, kulot pa. So, ingatan natin na pagbuklat natin, tignan natin after 48 hours, tignan natin. Ay puti na, ingatan natin, dahan-dahan, saka natin ilagay doon sa ating seedling trays. Or else, pwede rin i-direct seeding natin doon sa ating farm, kapag ready na, pero dahan-dahan talaga paglagay para hindi mabali yung pinakaunang ugat niya. Which is yung puti na unang dito lumabas. So ngayon kapag pumutok na ito, no, saka natin ilagay ito sa seedling trays. So ngayon back sa dito sa technique na to. So ito, nakalatag na siya. So lalagyan natin, basa rin ito, no? Lalagyan natin ng ganyan tila. O, takluban na natin ng tila. So up and down is literally basa talaga siya. So ito para makontrol din natin yung moisture, no? Palagi siyang basa. Hindi tayo didilig-dilig doon kung saan man sa seedling trays natin. Ito, sigurado ito. Ngayon, i-roll na natin ito. Ayan, i-roll na natin yan. No? Pagkatapos yan, lalapat na natin. No? I-roll na natin ito. I-roll na yan. No? Roll lang. Oh. So, lahat ng seeds ay nakalapat po sa basang tila. Ganyan. Pag na-roll na yan, simple lang. Talian natin yung both sides. No? Both ends. No? Yan. Talian natin yan. No? Mga binikwil lang na. No? Yan, talian natin. No? Okay. Yan. No? So, yan. Tali-tali lang. Yan. Once again, shout out sa ating mga viewers, all over Luzon, Visayas, Mindanao, sa ating subscribers, no? Thank you for continue subscribing sa tuwan kwan. Patuloy na nagkilig sa ating mga videos, no? So, ito po ay nakakatulong ito sa ating mga maliliit na mga magsasaka, gardinero, no? So, ganito na po, okay na yan, no? So, ganyan. So, basa pa yan ngayon, so mamayang hapon, pwede mo yan diligan ng tubig dito. O ka ng tubig, halimbawa dito ilagay yung tubig, iganon mo lang yung tubig, isibis mo lang sa taas. O, sa taas lang, o. Dilig mo lang dito, sa taas, yung tubig, automatic yan. Sisip-sipin po ng tila yan. So, hanggang baba, hanggang buong ito is mabasa mo yan. So, basak-basa din sila. Steady yung basa nila na hindi naman talagang babad. So, basa lang, no? So, yun po yung nakakatulong para mabilis po yung germination niya. So, ito po yung ragdoll method na kung tawagin, no? So, hindi ko naman po research kung ano pa yung mga scientific, nila, mga strategies regarding ragdoll, but I'm sure na ragdoll yun, R-A-G-D-O-L-L, no? Ragdoll yun, open quotation, no? So, yun yung ragdoll method. So, ito po ay ginagawa natin sa ating farm, and then, hopefully, makatulong din ito sa ating mga kapwa magsasaka. So, hanggang dito na lang. Once again, this is your friend, Roel Mermita, Eki Green Tip. Sabi sa inyo na maligayang pagsasaka at thankful sa God na parating na yung ulan. Okay. Bye-bye.